lang po, ay, let's open na lang po in prayer. Can I request Elder Mike po to open us in prayer? Okay po, let's pray po. Lord, marami pong salamat sa gabing ito na magkasama-sama kami, O Lord, at magpalakasang muli, O Lord, through our online prayer meeting, O Lord. Lord, patuloy mo pong gamitin ang aming kapatid na si Deacon Edwin po sa gabing ito na mag-exhort ng iyong salita, O Lord. Lord, hayaan mo na maging boses kanya, O Lord, at hayaan mo maipahayag niya kung ano yung gusto mo iparating sa amin, O Lord, na magagamit namin sa araw-araw at magiging uh, tumimo sa puso ng bawat isa at maibahagi namin ito. Ganon din sa aming mga kapatid, kapamilya at mga kaibigan, O Lord. Lord, salamat po sa buhay niya na patuloy na nagpapagamit sa iyo, O Lord. At i-bless niyo po ang kanyang pamilya, O Lord. Sila Brother Santino, si Sister Elsie, O Lord, patuloy mo silang i-bless. Si Brother Christian, O Lord, at saka niya pong panganay na nasa Pilipinas, O Lord, i-bless mo po sila, O Lord, patuloy mo pong gamayan ang pamilyang ito at hayaan mo siyang magamit po, Lord, sa paglalathala ng iyong salita, O Lord. At ganun din po yung mga kapatid namin na nandito ngayon, O Lord. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa, O Lord, na patuloy din nagpapagamit sa iyo, Panginoon. At Lord, hayaan mo papurihan ka namin, O Lord, uh, at magamit din ang bawat isa na sa Great Commission, O Lord, which is yun yung pagkalat ng iyong salita, O Lord. Lord, continue to bless and everyone. Continue mo pakaingatan, continue po patibayin ang bawat isa, O Lord. At Lord, sa mga brothers and sisters namin na pauwi ngayon, O Lord, pakaingatan mo sila, Lord, at sana po makasama rin namin sila dito, O Lord, at Lord, patuloy mo kaming pagbuklot-buklot din, O Lord, at lahat ng ito'y amin dinadalangin sa mataas mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Thank you po, Elder Mike, for the prayers. Sige po, let's call on Deacon Edwin for our exhortation tonight po. Yes po. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening din po. Good Good evening evening, po. Deacon Mike, Deacon Edwin. Ng yaya at pag-iingat ng ating Panginoon sa araw na ito. Ang nais ko pong magpasalamat sa Panginoong Diyos at gagamitin niya ako sa gabing ito upang pangunahan ang ating pag-aaral, ang ating sa banal na salita ng Panginoon. Kaya maraming salamat po kay Lord. Anyway, ang ating pong topic ngayong gabi is sa Luke chapter 12, verse 13. Nag-uumpisa po yan, the parable of a rich fool. Ito po ay pinapatungkol sa isang talinghaga po ng Panginoong Hesukristo na ito ay pinapatungkol sa isang tao na namuhay sa dalawang, let's say, kasinungalingan or lies. Ito po ay yung pagkakaroon ng kaligayahan, happiness, yung isa yung security. Ang pangalawa yung security, future security. Which is, ang lahat po ng ito ay, let's say, hindi kasinungalingan kung ito ay sa ating paniniwala, kung ito ang ating paniniwalaan, kung ito ang ating aasahan or gagawin or i-dream na magkaroon tayo ng sarili nating kaligayahan at security. At habang ang Panginoong Hesukristo po ay
nangangaral ng kanyang salita, ng salita ng Panginoon sa libu-libong mga tao at pinapangaralan niya ang kanyang mga disciples, ay biglang may isang lalaki na, hello po, medyo maliwanag po ba ako? Kasi wala ko headset eh. Wala akong microphone. Yes po, amen po. Malinaw, malinaw. Salamat po. Pasensya na po kasi hindi ako wala akong microphone, malayo lang yung phone ko. At may isa pong biglang in-interrupt si Jesus Christ at sinabi niya kay Jesus Christ. At ito po ang sabi sa verse 13. A man in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to divide with me the property of our father left us." Ito po yung pinapatungkol po ito sa inheritance na at maaring may dalawang po ito eh. May nakikita po tayong dalawang option dito tungkol dito sa lalaking ito na nagsalita. Ang una po, maari pong nandoon siya hindi para makinig sa Yesu Kristo, sa pangaral ni Jesus Christ. Maaring nandoon po siya para samantalahin at gamitin niya si Jesus Christ para hingan niya ng tulong or kumampi sa kanya tungkol sa kanyang suliranin, tungkol doon sa kanilang problema ng kanyang kapatid na inheritance. Yun po isang purpose niya. Kaya nandoon siya. Hindi siya para makinig sa pangaral ng Panginoong Jesucristo. Maaring ganun po. Hindi po yan it's not written anywhere, pero maaring ganun po ang purpose niya. Kaya dahil in-interrupt po niya si Jesus Christ habang si Jesus Christ ay nangangaral, in-interrupt po niya. Kasi iniisip niya na si Jesus Christ ay isang, let's say, on our word, dignified na tao, malakas na tao, magaling, because he is a rabbi, he is a teacher. So iniisip niya na magandang gamitin niya si Jesus Christ, maaring what do you call this? Maniwala yung kanyang kapatid or matakot yung kanyang kapatid at bigyan nga siya ng share do sa kanilang inheritance. So yun po ang isang purpose, maaring purpose ng lalaking ito na nag-interrupt kay Jesus Christ. Pero sinagot po siya ni Jesus Christ at ang sagot po sa kanya, Jesus answered him, "Friend, who gave me the right to judge or to divide the property between you and your brother?" So hindi po naging interesado si Jesus Christ sa problema niya. At meron pong parang nakita o dahil alam po ni Jesus Christ ang ating damdamin, ang ating iniisip, ang ating nasa puso, kung anong nasa puso natin, ang ating intention. Alam po ni Jesus Christ yan kahit na pag nakita niya tayo o kahit hindi niya tayo nakikita, alam na po niya kung anong ating intention talaga. Kaya yun ang sinabi niya at sinundan po niya ng binalaan niya ang kanyang mga disciple at ang mga taong na naroon ay binalaan niya. At ang sabi po niya, and he went on to say to them all, "Watch out and guard yourself from every kind of greed." Every kind of greed. Kaya maari po yan ang itinuloy niyang salita dahil alam niya kung anong intensyon ng taong yun na nagsabi sa kanya, nag-interrupt sa kanya na humihingi ng
tulong at na i-divide sa kanya yung inheritance nila. Yun ang talagang intention ng lalaki na yun. Yung pagiging greed niya. Kaya yun po ang sinabi ni Jesus Christ sa mga disciple at sa mga taong naroroon na nakikinig sa kanya. Watch out and guard yourself from every kind of greed. So, sa madaling salita po, napakarami ng klase ng greed, ng covetousness or coveting. Napakarami pong klase niyan. Hindi lang isang klase lang yan. At yan po ang babala sa atin ng Panginoon Kristo. Because your true life is not of the things you own, no matter how rich you may be. Kaya yun po ang babala. At sinasabi po niya na mag-ingat tayo. Bantayan natin ang ating sarili na ma-tempt tayo ng anything para ma-fall tayo sa kasalanan. Anything na na-include or tungkol dito sa salitang greed or coveting or covetousness. Halimbawa po, let me give you some example about this regarding this greediness. Maaring may nagbebenta ka ng isang bagay. Tapos ang nakita mong buyer mo nakasuot siya ng mga signature, gold ang watch niya, everything is mamahalin. So, tataasan mo yung presyo mo. Instead, before you're selling it for 10 dirham, now you're selling it for 50. Dahil alam mo yung buyer mo ay maraming pera dahil sa kanyang kasuotan. So, yan ay some form of greediness. Greed. Maring tataasan mo yung magpaparenta ka ng house. Nakita mong okay yung worth niya, tataasan mo yung paparenta mo. Greed po yan. Paghahangad. Paghahangad ng mas malaki, kasakiman. Mga simple things po ng greed na yung makalamang tayo, makalamang sa oras, makapandaya, sariling kapakanan. Yan po ang isang pinatutungkol dito. Ayan na po ang isa sa pinatutungkol ng Panginoong Jesucristo. Na maaring mabulid tayo dyan or matempt tayo kasi it's about money. Kasi ang pinag-uusapan po natin is tungkol sa richness, about money and possession. Kaya kailangan po nating mag-ingat ng doble-doble na huwag tayong matempt. Dahil po lalong-lalo na po alam po naman natin na kailangan natin ng pera. In this world, kailangan nating part po yan ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ang money, ang pera. Para makabili tayo ng gamit, kapag bayad tayo ng mga bills, ng ating mga obligation. Pero, nararapat lang po at ang kalooban po ng Panginoong Diyos ay hanapin natin yung pera sa mabuting paraan. Sa hindi tayo yung mandadaya or manlalamang. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Kaya po kailangan natin na mag-isip, laging malinis ang ating puso para hindi tayo matempt o makapag-isip na, hello Sis Elsie, how are you? Hindi tayo makapag-isip na manlamang. Napakadali po nating matempt dahil tayo
We're living here in this sin world. At yan po ang pinapatungkol ng Panginoong Jesucristo. At sinamantala niya po itong pagkakataon na ito at sinabi niya, nagbigay po siya ng isang talinghaga or parable na, and then sa verse 16, chapter 12. And then Jesus told them this parable. There was once a rich man who had land which bore good crops. He began to think to himself, let me stop from there. Ang ibig ko sabihin itong tao na to na sinasabi niya ay isang successful. Let's say businessman. Isa po siyang successful na businessman. Malago ang kanyang pag-aani, ang bunga ng kanyang pagpapagal talagang nagbubunga. Pero lahat po yan ay binibigay ng Panginoong Diyos. Lahat po ng ating pang-araw-araw ng pangangailangan, binibigay po ng Panginoong Diyos yan. Lahat po ng, let's say, yung ating kikitain ng ating business. Kumita ang ating business today or tomorrow and the next day, lahat po yan ay biyaya ng Panginoon. Katulad po nitong farmer na to na ang crop niya good crops. Ang umani siya ng napakaganda. At sinabi niya sa sarili niya, he began to think to himself, I don't have a place to keep all my crops. What can I do? This is what I will do, he told himself. I will tear down my barn and build bigger ones, where I will store the grain and all my other goods. Then I will say to myself, lucky man, you have all the good things you need for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. At yan po, kagaya po na sinabi ko, na it's okay. Wala pong masama na tayo ay umunlad, na tayo ay mangarap ng mas malaki, na tayo magkaroon ng pera or ng mga gamit na mararangya. Wala pong masama dyan. Hindi po yan pinagbabawal. It's not a sin to have those things in our life. Pero katulad po ng farmer na ito, na talagang successful siya. Pero there's something wrong with this guy, with this farmer. Because he keep it for himself. He exclude God. Only himself. Like he say, I do this, I burn myself, I build a new, bigger barn. Everything is I don't have place. I keep it all, my crop. Everything is about himself. He forget the God who give those things, who give those blessings to him. You forget him. You forget Jesus Christ. Only himself. Para pong sinasabi niya na, parang inaano niya sa sarili niya na para sa kanya lang yon. Wala siyang kamag-anak na dapat bigyan. Wala siyang neighbor na dapat siyang bahaginan ng kanyang biyaya. Wala siyang mga servant na dapat bibigyan niya ng reward dun sa kanyang naging biyaya, sa kanyang inani. At higit sa lahat, kinip niya. Itinago niya lahat ng kanyang mga biyaya, ng kanyang itong mga grains. Tinago niya lahat. Ang mga grains po, ang mga tao po sa paligid, nangangailangan po niyan dahil yan po ay pagkain. Pero ano pong ginawa niya? Tinago niya. Keep for himself for many years.
security. Yan po yung sinasabi kong dalawa na lies na sa tingin natin ay pagpapaligaya sa atin at security natin. Pero hindi po yan totoo. Yan po ay kasinungalingan yung nasa isip natin na yan. Nakaligayahan at security. Hindi po totoo yan. Ang tunay na kaligayahan natin ay nasa Panginoong Diyos. Kaya yun po ang pagkakamali nitong farmer na ito. Dahil lahat ay pinatungkol niya para lang sa kanyang sarili. At sinabi sa kanya, kaya ito po yung tinatawag na unholy trinity. Me, myself, and I. At sinabi po ng Panginoong Hesukristo sa kanya, but God to him, you fool, this very night you will have to give up your life. Then who will get all these things you have kept for yourself? Sa kasabihan po natin sinong makikinabang ng ating pinaghirapan kung tayo ay patay na? Yan po ang pinapatungkol dito. Hindi natin alam ang ating buhay. Maaring anytime, any moment, ay kunin na tayo ng Panginoong Diyos. Tapos impok tayo ng impok, hindi tayo nag-share, hindi natin binabahagyan ng ating ang mga taong nangangailangan, ang mga mahihirap. Impok lang tayo ng impok. Kung bukas po ay bigla tayong kunin na ni Lord, sayang lang. Tapos wala tayong. Kaya ang dapat po nating ginagawa, imbis na nagsisave po tayo dito sa earthly savings, hindi po natin dapat ginagawa yung earthly savings na yan. Dapat doon po tayo nagsisave. Gumagawa ng savings kay Jesus Christ. Doon po sa langit. Doon po tayo nag-iimpok. At yan po yung good deeds, yung ating faith, yung ating pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, yung ating paggawa ng mabubuti sa ating kapwa, yung ating pagtulong, yan po dapat ang ating yan po dapat ang ating iniimpok, ang ating iniipon. Para pagdating ng time na tayo ay kinuha na ni Lord, marami po tayong kayamanan sa langit. Hindi bali nang wala tayong kayamanan dito sa lupa. Basta sa langit marami tayong kayamanan. Yan po ang itinuturo dito sa parable na to. Kaya it's very nice. Keep to yourself. At yan pong story na yan ay kinukonclude ni Jesus Christ. This is how it is with those who pile up riches for themselves but are not rich in God's sight. Yan po yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo na mas dapat nating pahalagahan, dapat nating pangarapin, dapat nating hanapin ang kalooban ng Panginoon, ang pagiging mabuting anak ng Diyos, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Yan po ang dapat nating ipunin. Hindi yung riches dito sa lupa, which is nawawala. Pero yan po namang riches na yan, at saka yung happiness na yan, hindi po natin nakukuha yan kung hindi yan pagkakaloob ng Panginoong Diyos. Kaya kung tayo po ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, sa Panginoon Diyos, sa araw-araw, at tayo sumusunod sa kanyang kalooban, sa kanyang ipinag-uutos, ng naaayon at nararapat, lahat po yan ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Baka bukas makalawa, bibigyan kanya ng bigla ng kayamanan.
Pero kung tayo po ay nangangarap para magkaroon ng mga bagay na ito nang hindi kasali ang Panginoon Diyos, iniisip natin dahil lang sa ating sariling kagalingan, sa ating sariling pag-e-effort, ay hindi po yan mangyayari. Mangyari man yan, ay dahil kinasihan po tayo ng pagiging greed, ng pagiging mandaraya, ng pagiging mapanlamang. Kaya tayo ay nagkakaroon ng ganyan. At yan po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo tungkol diyan sa parable na talinghaga na pinararating niya sa atin. Ang sabi nga po sa, maduktungan ko lang po, sa 1 Timothy 6:17-18, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Yan po ang sabi sa 1 Timothy 6:17 and 18. Maraming maaaring ganun, yun na lang po. Maraming salamat po. Amen po. Amen po. Amen. Amen. Brother Salamat din po. Edwin. Amen po. Amen po. Salamat po, Yung Edwin. Opo, maraming salamat po. Napakarami, ay may maiduduktong lang po ako saglit. Ha? Napakarami po ang mga reference verses na nakuha ko or binasa ko regarding sa greediness or covetousness or coveting. Ayon po sa binasa kong articles regarding this, and it's about Bible verses. All Bible is more than 2,000 mahigit po ang mga Bible verses tungkol dyan na nagsasabi ng tungkol sa greediness. Kaya napaka-importante po na huwag po natin gawin yan. Iwasan po natin yan. Mag-ingat po tayo, huwag po tayo mahulog sa tukso tungkol dyan dahil napakarami pong binanggit dyan. Paulit-ulit sa Biblia. At sinabi rin po dito na hindi rin naman masama na yumaman tayo, mangarap tayong yumaman or magkaroon ng karangyaan sa buhay. Pero kagaya po sa Matthew 25:34-40, sinasabi po dyan na unahin po muna natin ang Panginoon Diyos bago natin unahin yung pera. Dahil yung pera po ang ating inuna, idolatry na po yan. Parang sasamba na tayo sa pera pag yan po ang ating prioritize sa buhay natin. Kaya kasabi nga po sa Biblia, you cannot serve two masters. Kaya mag-iingat po tayo. Yan po ang aking conclusion dyan. Maraming salamat po. Thank you so much po. Thank you all. Thank you po, Amen. Tito Edwin. Salamat po, Ninong Edwin. Thank you po. Okay. Salamat po.